na sila, nung sila ay naglingkod sa Panginoon, o nung sila ay naglakbay, mga kapatid, papunta ng promised land mula sa Egypt, ang dami po nilang mga pagrereklamo. Sabihin mo nga sa katayo, kaya hindi tayo dapat reklamador? Kaya hindi dapat tayo reklamador. Ano mo, katabi? Ano yun mo? Kalabitin mo. Huwag tayong reklamador. Diba? Dapat nagpapasalamat ka sa Panginoon. Diba? Nakakainis kayo yung mga taong reklamador lagi. Oo nga. Amen. Diba? Binigyan mo ng isang bagay, kulang. Amen. Ito lang. Sabi ko, pengi. Hindi ko. Diba? Yung hindi masatisfy pa. Walang ano sa kanya, satisfaction sa kanya, mga kapatid. Na gusto ng Diyos kasi i-possess natin yung land. Ano yung land? Kasi nga, yung land na ito, mga kapatid, kung titingnan mo, kung i-research mo yan, ito po yung land na pinakamayamang land sa balat ng lupa. Andito yung mga minerals, andito lahat, mga kapatid. Kaya pag titingnan mo, ang mundo natin ngayon, kung tingnan mo yung ang itsura, ang Middle East, yan yung Canaan noon. Yung buong Middle East. Kaya napakayaman yan, mga kapatid. Puro, sabi niya, binubukalan ng pulot at gata, milk and honey. Sa ibang pag-interpret nila, di nila alam kung ano yon, milk and honey. Hindi yan literal na, ano talaga, gatas, honey. Ito po ay mga kayamanan, natural resources, mga kapatid. Kaya pagdating sa supply ng oil, ano natin, doon, halos doon lahat, mga kapatid. So, ang Israelites, pinangakuan sila ng Panginoon na ito yung land na para sa inyo. Kaya lang dahil sa kanilang pagrereklamo, dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa sila ay palagi bumabalik sa kanilang gawain, mga kapatid, sa kanilang pag-uugali na hindi ka nais-nais sa harapan ng Panginoon. Tingnan mo yung lupa na kanilang nakuha. At ngayon sila ay binobomba-bomba pa. Diba? Alam mo, yun yung nangyayari sa mga Kristiyano kapag sila ay puro reklamo, puro sila ang paggawa ng hindi nasa kalooban ng Panginoon. Sa halip na malaki yung blessing ng Diyos, nababawasan. At binobomba pa talaga. Maliit na nga, yung nakuha mo, wala ka pang kapayapaan. Diba? Kaya kapag tayo, mga kapatid, naglilingkod sa Diyos, mayroong ipinag-uutos ang Panginoon sa atin na sumunod sa Kanya, i-possess ang land, mga kapatid. There is a greater blessings that God has prepared already for you and me. All you have to do is to trust Him that you will possess the blessings na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Yes! Hallelujah! Palapakan natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Pag tinitingnan mo, mga kapatid, ang possessing the land, mga kapatid, involves God's promise and responsibility for us, mga kapatid. In conquering the land that was promised by God, kailangan ikaw naniniwala sa promise ng Panginoon and you abide to the responsibility. Hello? Bawat promise ng Diyos, bawat gusto ng Diyos gawin sa atin, mayroong kung kaakibat na responsibility yan. Amen. Huwag kang mag-expect na dahil pinangakuhan ka ng Diyos, okay na lahat. Okay na. Free na. No, mayroong kang responsibility, mga kapatid. You have to abide in the law of God, mga kapatid. You need to have faith in God's promises, mga kapatid. And you have to
Do your responsibility in participation of achieving the promise of God. Naniniwala tayo na may pangako ang Diyos sa atin. Kaya lang, kung naniniwala ka, ano ba yung ginagawa mo para ma-achieve mo yung pangako ng Diyos? Pastor, natutulog lang ako. Pastor, nakaupo lang ako. Pastor, simba lang ako pagka gusto ko. Hindi po yun, mga kapatid. Isipin mo kung ang Israelites, papunta sila ng Israel, ng Canaan, tapos natutulog lang sila palagi. Tapos sabi, dito tayo. Hindi, ayoko dyan. Dito ako. Komportable ako dito. Kaya sila gusto nilang umuwi ng Ehipto eh. Kasi nasanay na silang maging alipin. Nasanay na silang komportable sila sa kanilang ginagawa. Kaya lang, ayaw ng Diyos na sila ay naalipin. Ayaw ng Diyos na sila ay kinakawawa, mga kapatid. Kasi yun ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin, pagpalain tayo. Ang umahad lang sa pagpapala natin, ang kaaway, mga kapatid. Ang mundo, binibigyan ka, ino-operan ka ng mga fake na pagpapala, pera, diba? Kasikatan, ano pa? Kalayawan lahat. Yung mga fake na mga pagpapala, mga kapatid. Ini-offeran ka para hindi mo talaga makamit yung tunay na pangako ng Diyos. Pastor, fake ba ang pera? If it becomes your God, it is a fake God. Amen. If it becomes your priority more than God, it is fake. Dahil it will never give you joy. It will never give you hope or love or lahat or passion or anything. Hindi ka bibigyan yan, mga kapatid. Walang mararating, mga kapatid, kapag ang tao, kahit mangkin niya lahat, kung wala siya sa Panginoon, mga kapatid. Wala ang salita ng Diyos. You will never, ever receive the real promise and the real blessing of God sa buhay po natin. That's why, bilang mga lingkod ng Diyos, patuloy natin na pinapaalala sa inyo na habang tayo ay nag-journey papunta sa pangako ng Diyos, don't stop, mga kapatid. Huwag kang lumingon sa kaliwa o sa kanan. Huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Hallelujah! Yes, may mga times na nag-fail tayo. May mga times na may napaprioritize tayo ibang bagay kaysa sa Diyos, pero mayroon tayong pagkakataon para manumbalik sa Panginoon. Mayroon tayong pagkakataon para itama yung mga hindi dapat, mga kapatid. Itama yung mga maling gawain, mga kapatid. Dahil yung ugali natin na noon nasa Ehipto pa tayo, yung ugali natin, yung gawain natin na mula noong nasa Ehipto pa tayo, hindi natin pwedeng dalhin nung nandun na tayo sa Kanaan. Nung nandun na tayo sa pangako ng Diyos. Nung nandun na tayo, hindi po pwede yun, mga kapatid. Yung ugali, ano pa man meron tayo, hindi pwedeng madala yan doon. That's why, sa process ng pagpunta natin doon, inaalis ng Panginoon lahat. Hello? Amen. Yung katamaran. Hello? Parang. Aray ka. Diba? Ano pa? Yung kalayawan, yung impatient, pagiging impatient natin, mga kapatid. Sa journey natin, dinidevelop tayo ng Panginoon. Inaalis ng Diyos yung mga hindi kailangan. Kasi nga, you will possess the land. You will have a greatest blessing from God. And yet, yung mga ginagawa natin, yung attitude natin, yung habits natin, hindi po yan makakatulong para i-handle natin yung blessing ng Panginoon. We cannot stand to be blessed by God while holding doon sa past natin. While holding doon sa buhay natin sa nakaraan. Hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng panibago kapag lagi tayo nakahawak doon sa unahan ng buhay po natin. Hello? Kaya bilang mga Kristiyano na, binago na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kailangan iba na ang pamumuhay. Ang pamumuhay natin na kay Kristo na. Kaya aaralin mo talaga si Jesus eh. Aalamin mo talaga ang salita ng Panginoon. Para pag natutunan mo, doon mo lamang mai-apply. Hello?
Doon mo lamang may apply yung mga salita ng Diyos sa iyo. Kaya kapag ka dodoble kara ka, di ba? Yung Christian na, pero unbeliever pa din. Nakita na kayo ng doble kara? Yung doble kara, kapag kumakanta, lalaki, dito, babae. Nakita kayo ng ganon? Pag nagaganon ka, Christian. Ganun, unbeliever. Nakita na kayang ganon? Pag sa church, Christian tayo. Pag sa labas, unbeliever. Hindi po pwede. Hello? Right. Kung ikaw, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay mainit, dapat mainit ka. Kung ikaw ay malamig, dapat malamig. Hindi po pwedeng dalawa. Dahil isusuka tayo ng Panginoon. Kailangan, kung ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng Panginoon. Kung ikaw ay sa sanlibutan ka, mga kapatid. Pero tayo, lahat dito, gusto ng maging anak tayo ng Panginoon at anak tayo ng Panginoon. That's why we have to live our life. Mamumuhay tayo nang naayon sa kalooban ng Panginoon, nang naayon sa salita ng Diyos. Because we will possess the land. Because we will possess the blessings of God. Kung ikaw ay nasa Ehipto, kahit ano pang status mo, alipin ka pa rin. Right. Sila, maaring yung iba, mga masisipag, magagaling, kaya sila, ine-exploit ng Egyptian. Sabi ni Lord, ngayon, hindi ka natatawaging alipin. Tatawagin ka ng anak ng Panginoon. Amen. Kaya nung tinawag ka, nabautismuhan ka, nakakilala ka na sa Panginoon, dapat hindi ka na namumuhay na kagaya ng pamumuhay ng alipin. Right. Kung ano sinabi sa'yo ng mga dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, doon ka mamumuhay. Parang wala ka pang sariling freedom. Wala kang sariling pag-iisip na, kung ano yung inisip nyo sa akin, walang problema yun. Ang mahalaga sa akin, anong inisip ng Diyos. Ang mahalaga sa akin, anong ginagawa ko sa harapan ng Panginoon. Maaring ang sanlibutan madismaya sa iyo dahil sa ginawa mo. Pero kung madismaya ang sanlibutan at ang Diyos napiplease sa ginagawa mo, para sa akin, sapat na yon. Dahil hindi na ako alipin ng mundo. Hindi ako ay malaya na, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo. Malaya na tayo, mga kapatid, sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Malakas na palakpak sa Diyos, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now, the legal principle of God that wants us to do, mga kapatid, He wants us to gain ownership of the land by openly possessing it in this entire life. Doon sa Egypt, wala silang kakayanan, wala silang karapatan to gain land. Wala. That's why God called them. God delivered them. Ito yon. Inalis sila ng Diyos mula doon dahil wala silang freedom. Papunta sila sa Kanaan, yung unang generation, hindi sila nakapasok. What is the reason? Ha? Namatay sila sa kanilang daanan, sa kanilang proseso sa papunta sa pangako ng Diyos. Why? Dahil sa katagalan. Bakit tumagal? Pagsuway. Dahil sa pagsuway nila. Dahil ang kanilang puso, ang kanilang isipan, nandoon pa rin sa Right. ang kanilang puso, ang kanilang isipan, nandoon pa rin sa sanlibutan. Nandoon pa rin sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nandoon pa rin sa mga bagay na nag-aabuso ng kanilang buhay. Nandoon pa rin sa mga bagay na hindi dapat. Hindi ka nais-nais, nakakasakit, nakakasira sa kanilang future.
That's why tumatagal. Pero kung sila ay sumunod lamang sa Diyos, ilang araw lang yun, mga kapatid. Amen. Makakapasok sila. That's why, nung mayroon ng, kahit si Moises, mga kapatid, hindi na nakapasok si Moises sa promised land. Why? Sumuway din si Moses sa Panginoon. Right. Malaking bagay kasi ang pagsuway talaga sa Diyos. Malaking impact nito sa buhay po natin. Kapag sumuway ang tao sa Diyos, sa halip na pagpalain ka ng Diyos bukas, nagiging next year pa. Yun sinasabi na, pira na, baging bato pa. Pira na. Pira na, naging bato pa. Pira na. Sayang, bless ka na sana. Nakaraan. Kaya lang, ganito. Sayang, ganito na sana. Kaya lang, ano nangyari? Kasi nga, may pagsuway. So itong mensahe na ito, paalala ng Diyos sa atin. You have to possess the land no matter what. What is the key? Key is obedience. The key to possessing the land is obedience to the Lord. Hallelujah! Tayo ang mga klase ng mga Kristiyano na hindi nagrereklamo palagi sa Panginoon. Tayo yung mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon. Kahit hindi tayo komportable, kahit may mga problema tayo, kahit may mga pagsubok sa atin, sumusunod pa rin tayo sa atin pong Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. We will possess the land. We will be blessed by God. Patuloy pa rin tayong pagpapalain ng Diyos. Yung pangako ng Diyos sa church na ito, mangyayari at mangyayari pa rin. If you do not waver, if you do not give up, if you do not quit, kapag hindi ka sumuway sa Panginoon, hindi tayo sumuway sa Panginoon, we will still possess the land. Hallelujah! Ang house of praise po, mga kapatid, mayroon po tayong blessing na nakahanda galing sa Panginoon. Just continue to be faithful, mga kapatid. Hallelujah! Sino man ang hindi magiging faithful, mga kapatid, sa church na ito, hallelujah, yun po ang nagpapatagal ng blessing ng Panginoon. Gusto niyo bang pagpalain tayo ng Diyos sa madaling panahon? Be faithful! Kasi kung church tayo iisa, ang isa gumagawa ng masama, ang isa ay gumagawa ng hindi kalooban ng Panginoon, tumatagal po ang blessing ng Diyos. We will possess the land. We will have the blessing from God, mga kapatid. Mag-wonder tayo sa atin pong buhay, sa atin pong ministry, sa atin pong mga future, kapag patuloy po tayo na sumusuway sa Panginoon. Patuloy po tayo nagrereklamo sa Panginoon. Nawa, mga kapatid, ang church na ito ay masumpungan ng Diyos. Ang church na ito matapat sa Panginoon. Ang church na ito nagpapatuloy sa kabila ng lahat, mga kapatid. Ang church na ito ay hindi mareklamo sa Panginoon. Amen. Sa halip na gumawa tayo ng mga excuses sa buhay, gumawa tayo ng paraan how we can please the Lord. How we could please our God that we serve, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, anumang kondisyon ng puso mo ngayon, kung alam mo na mayroon kang pagkukulang, may mga pagkakasala ka sa Diyos, may mga pagkakamali ka sa Panginoon, turn yourself to God. Hello? Hindi sa galing ng Israelites kaya sila nakapasok. Tandaan nyo. Hindi dahil sila matapang sila, no? Hindi dahil matalino sila, kaya nila naangkin yung pangako ng Diyos. Diba? Ito'y dahil sa Panginoon. Ito'y dahil matapat ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Maangkin natin yung pangako ng Diyos. Hindi dahil magaling ka, matalino ka, or magaling ka sa balagtasa o ano pa man dyan. No. Maangkin mo yan dahil ang Diyos ay matapat sa kanyang pangako. At kung ikaw ay sumunod, tunay tapat ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Pastor, kung hindi ako susunod dahil matapat ang Diyos, okay pa rin. No. Hindi po, mga kapatid. Tandaan mo na ang pagsunod ay prerequisite doon sa blessing ng Panginoon. Yung pagsunod mo, yan po ang prerequisite natin, mga kapatid, sa atin pong mga pagpapala na hinihintay natin sa harapan po
ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, sa umagang ito, are you ready to possess the land? Amen. Are you ready na tanggapin mo ang blessing ng Diyos sa iyo? Are you ready na yung pangako ng Diyos mangyayari at mangyayari sa iyo, mga kapatid? Na kailangan nakahanda ang puso mo. Kailangan meron kang pagsunod sa Panginoon. May mga discouragement man. May mga obstacle na galing sa labas o sa loob, mga kapatid. Continue the journey. Continue, mga kapatid, hanggang sa makarating tayo sa lupang pangako ng Panginoon. Sa buhay po natin, mga kapatid. Hallelujah! How many months or years from now, mga kapatid, magkakaroon tayo ng lupa, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng pwesto. Magkakaroon tayo ng malaking lote para sa church. Mas marami pang mga tao, mga kapatid, ang maliligtas. Marami mga tao ang gagamitin ng Diyos para sa kanila, mga kapatid. Why? Because God is faithful. Ayaw ng Diyos na ang lugar na ito manatili sa Egypt. Ang lugar na ito manatili sa sanlibutan, manatili sa pagkakasala. Gusto ng Diyos na ang mga tao dito makapasok doon sa kanyang pangakong magandang buhay, mga kapatid. May mga pamilya ang nag-struggle. May mga kabataan nag-struggle. Mga kalalakihan o kababaihan nag-struggle sa kanilang buhay. Nag-struggle sa kanilang sarili, mga kapatid. At ayaw ng Diyos na sila'y alipinin ng mundo, alipinin ng kasalanan, alipinin ng kalayawan. Gusto ng Diyos na sila'y makapasok din doon sa pangakong kapayapaan, sa pangakong gusto ng Panginoon sa buhay ng tao, mga kapatid. Gusto ng Diyos na sila'y makapasok sa promise ng Diyos. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, huwag ka nang mag-atubili pa. Huwag ka nang magreklamo pa. Huwag ka nang mag-excuse pa para hindi gumawa sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Be an instrument. Be a blessing para sa mga tao na yon, mga kapatid. Ikaw, magpagamit ka sa Panginoon. Ikaw, yung talent mo, yung kakayanan mo, yung gift na meron sa iyo, ipagamit mo na yan sa Panginoon. For them to be saved, for them to enter into the promised land also. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa kanila. Kaya hindi aksidente na una kang tinawag ng Diyos sa lugar na ito. Hello? Parang wala akong kausap, mga kapatid. Hindi aksidente na una kang tinawag ng Diyos. Kasi kung huli ka, mahirap kang kumbinsihin eh. Diba? Imagine mo, kung si Sister Angelica, ang nagkumbinsi sa kanya si Nigel. Ang nagkumbinsi sa kanya, yung kabataan, mga kapatid. Mahirapan talaga siya, mga kapatid. Imagine kung si Sister Leia, kukumbinsi ng bata. Kaya, pasalamat ka na ikaw ang tinawag ng Diyos. Dapat ikaw ang magiging Moises, o Aaron, or Miriam, dito sa generation dito, sa lugar na ito, mga kapatid, na ikaw ang magpapagamit sa Panginoon para tawagin yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga malapit sa buhay mo, mga kapatid. Ikaw ang gamitin ng Diyos para sa kanila, mga kapatid. Hallelujah! So, hindi aksidente lahat, mga kapatid. God wants us to possess the land, pero hindi lang ikaw ang tinawag ng Diyos. Lahat tayo tinatawag ng Panginoon, mga kapatid. And the word, hindi papayag ang mundo. Hello? Amen. Hindi papayag yung mga gawa ng kaaway. Yung mga kaaway, mga kapatid, hindi papayag yan. Kaya gagawin lahat yan para mabalik ka sa libutan. Tandaan ninyo, ito. Gagawin lahat ng mundo para manumbalik ka sa kanila. Gagawin lahat ng dyablo para manumbalik ka sa mundo. Sa Egypt. Ganyan ang ginawa ni Paraon. Hinabol sila ng hinabol. Hinabol sila ng hinabol. Hanggat sa parang sa kanila, wala nang daan. Wala. Pero si Lord gumawa pa rin ng paraan, mga kapatid. Nakita nyo, hinati ng Diyos. Ang dagat. Hinati ng Diyos ang dagat para lang makadaan ang kanyang bayan. Parang sinasabi ni Moses, Lord, wala nang daan. Wala na. Patay na kami. Trap na kami. Sabi ni Lord, hello, dito ka sa dagat dumaan at pinadaan. At yung istorya na yan, mga kapatid, hanggang ngayon, na-discover yung mga gamit ng chariots doon sa ilalim ng dagat na yun, mga kapatid. Why? Because God is powerful. God is faithful, mga kapatid. Totoo ang kanyang sinasabi. Totoo ang kanyang mga ginagawa sa atin. Hindi ang Diyos nagbibiro nung tinawag ka.
Ang Diyos ay seryoso sa iyo nung tinawag ka, mga kapatid. At ang dyablo, tandaan mo kung seryoso ang Diyos sa pagtawag sa iyo, seryoso din ang dyablo para pabalikin ka sa sanlibutan. Seryoso din ang dyablo para alisin ka mula sa Panginoon, mula sa pangako ng Panginoon. Seryoso din ang dyablo na gagawin ang lahat para manumbalik ka sa dating buhay mo, mga kapatid. Kaya huwag tayong magpabibiro sa ating pong paglilingkod. Huwag nating pabayaan ang ating relasyon sa Panginoon. Huwag nating pabayaan ang komunikasyon mo sa Panginoon. Ang iyong pag-attend sa church, huwag mong pabayaan, mga kapatid. Dahil ang dyablo gagawa ng paraan para malayo ka sa Kanya. Amen. Hallelujah! At once na nangyari yun, hindi ka makakapasok. Sayang yung effort. Sayang yung panahon, mga kapatid, na nilakbay natin. Ang dami nating pinagdaanan. Babalik ka pa ba sa Egypt? Wag. Babalik ka pa ba sa mundo? Wag. Let's continue our journey and let us make sure na ipopossess natin ang land na pangako ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin. Let's tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus.